Pangarap noon ni Donna ang magkaroon ng isang mabait at responsabling asawa. Maganda ang dalaga. Hindi may kakaila na maraming lalaki ang nagagusto sa kanya. Ngunit simula nang nalugi ang munting negosyo ng kanyang mga magulang ay napilitan itong maghanap ng trabaho. Ngunit biglang dumating ang taong iibig sa kanya sa hindi inaasahan. Si Louie Vasquez, isang binatang milyonaryo. Kahit anong gugustuhin nito ay makukuha niya. Kaya naman kahit hindi gusto ni Donna Montemayor ang nangyari sa kanyang buhay, pumayag na lamang ito para kahit papaano ay makatulong siya sa kanyang mga magulang. Isinama ni Louie ang dalaga sa kanyang mansyon habang nagpaplano pa lamang silang magpakasal. Pumayag na lamang itong si Donna dahil na rin sa kondisyon ni Louie na tutulungan ito ang kanyang mga magulang para makaahon sa munting nilang negosyo. In short, parang siya ang kabayaran para muling makaahon ang kanyang mga magulang. Mahal ko silang dalawa. Mahal ko ang aking mama at papa. Kaya naman, gagawin ito para sa kanila. Kung makasal na kami nitong si Louie marahil, magawa ko na rin ang mga bagay na gustuhin ko. Ngunit, isang pangyayari ang hindi niya inaasahan. Louie, pwede bang bitawan mo ako? Maawa ka sa akin, Louie. Donna, hindi ba bilin ko sa'yo na huwag kang lalapit sa kahit sinong lalaki? Pero, nagmatigas ka pa rin. Louie, ano bang pinagsasabi mo? Oo, Donna. Tumahimik ka kung ayaw mong masaktan. Hinila siya ng lalaki patungo sa kwarto. Akin ka lang, Donna. Tandaan mo, akin ka lang. Kinabukasan, nagising ako sa aming kwarto. Medyo masakit ang aking katawan. Marahil ito na ang aking pagkakataon para makatakas sa lugar na ito. Hindi na ako nagsayang pa ng oras habang walang nakabantay sa gate ng mansyon. Habang nalalakad ako sa kalsada, mabuti na lamang ay may dumaang taxi at agad akong sumakay at nagbatid sa aking matalik na kaibigan. Claire, tulungan mo ako, please. O bakit? Ano nangyari sa'yo, Donna? Friend, hindi ko na kaya pa akong galin ni Louie Vasquez. Sigurado ka ba, Donna? Oo, friend. Kailangan kong layuan ang lalaki ngayon. Kung ganun, Donna, sakto at pupunta ang mama ko sa probinsya. Siguro, pansamantala ka nang sumama sa kanya doon. Salamat, Claire. Kahit kailan talaga ay masahan ka talaga sa akin. Habang nasa biyahe na kami ni Tita Jennifer, kinausap niya ako. Donna, bakit maiwan yung asawa mo? Tita, ang totoo ay sinasaktan niya ako kahit wala akong dapat na ipagselos. Samantalang, habang nasa meeting naman itong si Louie, tumawag sa kanya ang gwardiya ng mansyon na nawala roon si Donna. Mr. Vasquez, bad news po. Nakatakas si Donna sa mansyon. Hindi namin alam kung saan siya patungo. Ano? Mawala kayong kwenta. Pinapasahuran ko kayo. Hanapin niyo ang babaeng iyon at huwag kayong umuwi hanggat hindi niyo siya mahanap. Labis ang galit nitong si Louie sa balitang natanggap niya mula sa gwardiya ng mansyon. Kaya naman, lumabas ito ng opisina at iniwan na lamang sa kanyang sekretary ang paghahanda sa darating na meeting with investors. Mahanap din kita, Donna. Saang sulok ka man ng mundo. Samantalang, nakarating din sina Donna sa probinsya kasama ng tita at nanahimik lamang sila roon. Iha, doon nga pala sa taas ng kwarto mo. Ikaw na lang maglinis doon, ha? Okay lang ba sa'yo? Opo naman, tita. Ako na po ang bahala. Maraming salamat po. Habang naglilinis ako para sa magiging kwarto ko, may napansin akong isang maliit na kahon na may lamang mga litrato ng isang maliit na bata. Luma na ito, marahil itong kapatid ni Claire. Matapos akong naglinis dahil na rin sa pagod ay nakaidlip ako. Maya-maya lang may kumatok sa pinto ng kwarto at si tita iyon. Iha, gumising ka na. Kakain na tayo. Lumabas na ako ng kwarto, bumaba at nagtungo sa kusina. Habang kumakain kami, naitanong sa akin ni tita kung ano ba talaga ang plano ko ngayon sa buhay. Kung patuloy lamang ba akong magtatago. Tita, maghanap sana ako ng trabaho sa probinsya dito. Mabuti naman kung ganoon, Donna. Siya nga pala. May kakilala akong matanda na naghanap ng tagabantay ng kanyang apo.
Abala kasi sa kumpanya ang kanyang ama. Samantalang mula naman noong isinilang ang bata ay hindi na napakita ang kanyang ina. Kaya yun, ang matanda ang nagbabantay sa kanya pero ngayon may edad na siya. Kaya napapahanap siya ng magbabantay sa kanyang apo. Kung ganun po tita, kailan kaya ako makapasok doon? Bukas iha, pupunta tayo roon sa bahay nila. Nang matapos na kaming kumain, umakyat na ako sa aking kwarto at naisipan kong buksan ang aking cellphone. Nakita kong napakaraming missed call at text message itong si Louie, ngunit hindi ko na lamang ito pinapansin. Muli ko itong in-off at natulog na ako. Kinabukasan, nagtungo na kami ni tita sa mansyon ng matanda. Hindi ako mapaniwala na sobrang laki ng kanilang mansyon. Halos katulad ito ng mansyon ni Louie Vasquez. Nakita kong kinausap ni tita ang matanda, kaya naman naglibot muna ako sa lugar. Napansin kong may isang batang naglalaro sa isang playground pero nag-isa lamang ito at hindi masaya. Hello baby boy, what are you doing? Hello, I'm playing with my toys. Sino po kayo? Ako nga pala si Donna, ang magiging kalaro mo. Okay lang ba sa'yo? Po, sige ate, mabuti naman at may kalaro na ako. Anong pangalan mo baby? Ako po si Cyrus. Nice to meet you po ate. Hello Cyrus, I'm Donna. Hello baby. Nagagalak ako kung papayag ang lola mo na ikaw yung babantayan ko. Naku ate, papayag yun. Lalo na sa ganda mong iyan. Nagulat ako sa sinabi ng bata. Bagamat bata pa lamang ito ay natuto na siyang makipag-usap sa mas matanda pa sa kanya. Gusto ko ang batang ito. Tiyak na magkasundo kaming dalawa. Habang hinihintay namin kung kailan matatapos ang pag-uusap ni na tita at ng matandang babae, nakipaglaro muna ako kay Cyrus. Sobrang saya ng bata sa unang pagkakataon na nakipaglaro sa akin. Maya-maya lamang, so, ikaw pala si Donna, ang bagong tagapag-alaga ng apo ko. Hello po madam, ako nga po. Madam, kailan po kaya ako magsisimula ng trabaho kong ito? Bukas Donna, pwede ka nang pumasok dito. Matapos na kanilang pag-uusap, umalis na ang magkita. Laking tuwa naman itong si Cyrus dahil tinupad ang kanyang hiling na magkaroon ng tagapagbantay. Kinabukasan, muli na siyang nagtungo sa mansyon para sa unang araw niya rito. Hatid sundo siya kay Cyrus sa paaralan. Labis naman ang saya ng bata dahil sa wakas ay may kalaro na ito. Isang umaga noon maagang nagising ang babae para maligo. Dahil maya-maya lamang ay ihatid na niya si Cyrus sa paaralan. Sa hindi inaasahan, nakaligtaan niyang isara ang pinto ng banyo dahil sila lang naman din sa loob ng mansyon. Pero maya-maya lamang bumukas ito. Ay, bastos ka. Sino ka ba? Madam, may nakapasok po ditong magnanakaw sa mansyon. Ano magnanakaw? Hindi ako isang magnanakaw. Ako nga pala ang may-ari ng bahay na ito. Sino ka bang babae ka? Baka ikaw yata ang magnanakaw sa mansyon. Ako? No. Ako si Donna Montemayor, ang tagapag-alaga ni Cyrus. Oh, now I see. Ikaw pala ang yayang anak ko. Ikaw po ba ang ama ni Cyrus? Obvious ba? Miss, next time, pwede ba? Pagsara ka ng pinto ng CR, para naman hindi ka makita. Pasensya na ho. Agad na umalis ang lalaki at dumiretso na ito sa kanyang kwarto. Nasa kusina silang lahat kumakain, maliban lamang sa ama nitong si Cyrus. O siya nga pala, Donna. Nagkita na ba kayo ni Alexander? Madam, kanina ho, nagkita kami. Pagpasensya mo na siya ha. Medyo kakaiba kasi ang ugali ng anak ko eh. Pero mabuti naman siya. Madam, hindi naman po sa nanghimasok po ko sa inyo. Pero nasaan po nga pala ang mami ni Cyrus? Ay nako Donna, mahabang usapan ito pero isang irresponsable ang babaeng iyon. Nagaw ba naman niyang iwan ang apo ko nung bata pa ito at hindi man lang nagpaalam? Kaya kailanman, hindi ko na siya gustong makita pa dito sa mansyon. Nang matapos na silang kumain ng agahan, hinatid ng babae ang batang si Cyrus sa paaralan. Salamat po Ate Donna, paghatid mo sa akin.
Naku, Baby Cyrus, walang anuman yun. Mamaya pag out natin sa school, gusto mo bang ipaglaro sa akin? Opo naman, Ate Donna. Sige Cyrus, mamaya after ng class mo ay maglalaro tayo kaya pumasok ka na. Samantalang sa mansyon naman ni Alexander, kinausap nito ang kanyang ina. Ma'am, saan niyo ba napulot ang babaeng iyan? Yung yaya ni Cyrus, baka naman masamang tao yan. Pwede ba Alexander? Matagal ko nang sinasabi sa iyo na maghanap ka ng yaya para sa anak mo. Pero hindi ka man lang gumagawa ng aksyon. At ngayon nakahanap na ako ng isang tagapagbantay ng anak mo nagreklamo ka pa? Mami, hindi naman po sa ganun. I'm just concerned about my son. Alexander, pwede ba? Mag-focus ka na lang sa trabaho natin, sa business natin. Balita ko may meeting ka with some investors. Oo ma'am, pero I need some rest. That's why dito muna ako na ilang araw para naman makapag-relax ako at makasama ko si Cyrus. Mabuti naman kung ganun iho. Nang hapon ding iyon, nakauwi na ng mansyon itong si Yaya at si Cyrus. Lola, nandito na po kami. Oo apo, bakit ang saya mo yata ngayon? Kasi po, narito po si Daddy at maglalaro po kami ni Ate Donna. Ma'am, ngayon ko lang po nakita na masaya si Cyrus. Ewan ko ba iho, mukhang nagustuhan niya yata itong si Donna. Kahit ilang araw pa lamang silang nagkakilala parang malapit na agad ang kanilang loob sa bawat isa. Ma'am, basta lagi po kayo mag-iingat. Huwag maniwala na basta-basta sa kahit na sino. Iho, salamat sa reminder mo sa akin. Siya nga pala ma'am, bukas pwede tayo mag-outing. Total naman ay wala akong pasok this week. Samantalang nagpatuloy pa rin sa paghahanap itong si Louie, hindi siya titigil hanggat hindi niya matagpuan itong si Donna. Nasa isang beach resort naman ang mga ito. Masaya ang lahat na naglalaro, pati na si Cyrus sa gilid ng isang baybay dagat habang nakabantay naman itong si Donna. Anak, Alexander, tingnan mo. Ang saya ng dalawang maglalaro, no? Marahil kung naran pa ang kanyang ina siguro masaya ang anak mo. Pero wala eh. Ma'am, huwag mo nang ipalala sa akin ang babaeng iyon. Hindi niya deserve ang maging ina. Bila na lamang siyang nawala na parang bula. Pero sa tingin ko naman, mabait at masibag yung yaya ni Cyrus, hindi ba? Oo anak, tingnan mo nga kahit malayo. Maganda siya, hindi ba? Anong ibig mong sabihin ma'am? Wala lang. Iho, gusto ko lang sabihin sa iyo na mapagkatiwalaan si Donna. Ilang oras ang nakalipas, tinawag na ang dalawa para kumain. Donna, hindi nga ako nagkamali sa'yo sa pagkuha sa'yo. Maraming salamat. Madam, walang problema. Masaya rin po ako na makatulong sa inyo, lalo na kay Cyrus. Habang kumakain ang mga ito, hindi na lamang nakapagsalita itong si Alexander habang pinagmamasdan ang babae. Lola, nasaan nga pala si Mami? Bakit hindi ko siya nakita at kasama? Sana kasing bayad siya ni Ate Donna, ang mami ko. Pero, nasaan sa ngayon Lola? Cyrus, hindi mo pa maintindihan kung ano ang sabihin ko sa iyo ngayon. Pero, balang araw, maintindihan mo rin. Lola, I want my mom. Yung niyayakap ako, yung kasama ko matulog sa gabi, like Ate Donna. Sana siya na lang mami ko. Lola, Dad. Okay, from now on, you can call Mami Donna. Talaga Lola? Hindi ba Donna, pumapayag ka naman na maging mami ni Cyrus? Opo madam. Kung para kay Cyrus, gagawin ko po ito. Nang gabi ding iyon, kinausap ni Alexander ang babae sa may terrace. Donna, pasensya ka na sa naging trato ko sa iyo noon. Ayos lang po sir. Ako naman po talaga ang may kasalanan eh. Siya nga pala Donna. May itatanong ako sa iyo. Ano po yun Sir Alexander? Gusto ko lang malaman kung may boyfriend ka na ba? Ang totoo po Sir Alexander, may kinakasama na po ako. Pero sinasaktan niya ako kahit walang dahilan. Ano? Napaka-irresponsable naman ng lalaking iyan, Donna. Eto na ba kaya ang daan para magkamabutihan ang dalawa? Paano kung matuklasan ni Louie kung nasaan nagtatago itong si Donna? Ipagtatanggol kaya siya ni Alexander o hayaan na lamang? Samantalang, muli nang bumalik sa trabaho ang lalaki
at nakipag-meeting ito sa kanyang kumpanya. Hello Sir Louie. Don't forget your meeting schedule tomorrow for Mr. Rodriguez. Siya yung may meeting last month pero hindi natuloy. Okay, salamat Secretary for the reminders. Mr. Alexander, mabuti naman at natuloy na ang ating meeting. Ilang linggo din ako nag-antay rito. Oo nga Mr. Louie Vasquez. Nagagalak din ako na makita kita ng unang pagkakataon. And if you don't mind, gusto kong mag-invest sa iyong kumpanya. Yes, Mr. Alexander. It's nice to hear that thing. So, thank you very much Mr. Louie for this meeting. And anyway, gusto kitang imbitahan sa isang dinner sa aking mansyon kung gusto mo lang. Sure, Alexander. Maybe one of these days. Makadala ako sa mansyon mo. Yan ang gusto ko sa'yo Mr. Louie. You've been treat your investors well. So paano? Alis na ako. We'll see you soon. Matapos ang kanilang meeting ng dalawa at ilang buwan na ang lumipas, hindi pa rin sumuko itong si Louie na hanapin ang babae dahil ito ang kanyang kinababaliwan. Maraming mga tauhan ang kanyang ikinalat sa kalapit ng mga probinsya, ngunit hindi niya ito matagpuan. Donna, kailan ba kita makikita? Pero hindi ako suko sa'yo. Ito ba ang gusto mo? Tago-taguan? Pwes, hintayin mo ako. Hanapin kita. Dahil sa pag-imbestiga ng mga tauhan ni Louie, natunto nila ang kaibigan ni Donna, walang iba kundi si Claire. Labis naman ang pangamba ng dalaga. Baka kung ano kasi ang gagawin nito sa kanya. So, ikaw pala si Miss Claire. Siguro naman alam mo kung sino ako. Marahil alam mo na rin kung bakit ako naririto. Ano pong kasalanan ko sa inyo, Mr. Louie? Huwag ka na magmangangan pa. Claire, nasaan si Donna? Sabi mo sa akin kung ayaw mo masaktan. Dahil sa pagbabanta ni Louie, natakot ang dalaga. Kaya naman, pinagtapat niya ito sa kanya. Ang dami pang sinasabi dyan, Claire. Sasabihin mo rin pala sa akin. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa itong si Louie. Kasama ng mga tauhan, nagtungo ang mga ito sa probinsya kung saan ito naroroon. Isang matandang ginang, ang kanilang nasilayan roon ang mama ni Claire. Sino kayo? Ano pong kailangan niyo sa akin? Ali, wala kami kailangan sa'yo. Ang gusto namin malaman kung nasaan si Donna. Wala siya rito. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Ali, wala ka ba talagang alam? O baka naman gusto mong may mangyari sa anak mong si Claire? Gusto mo ba? Magsalita ka. Hello, Bugart. Puntahan mo si Claire. Alam mo na dapat mong gawin sa kanya. Sandali lang. Huwag niyo na may damay ang anak ko dito. Sige, aminin ko na ang lahat. Nasa isang mansyon na tatrabaho si Donna. Di kalayuan sa bayan na ito. Please, huwag niyo saktan ang anak ko. Nainis na itong si Louie dahil pinagpasapasahan siya ng mga ito. Nag-doorbell siya sa isang mansyon. Maya-maya lamang may babaeng lumabas at nakita ni Donna si Louie na may kasamang mga bodyguard sa labas. Kaya naman, hindi niya ito binuksan at agad nagtungo sa loob ng mansyon. Oh, Donna, ano nangyari sa'yo? Madam, may tao po sa labas pero di ko inaasahan na hanggang dito ba naman sa probinsya ay mahanap ako ng lalaking iyon. Sino ang tinutukoy mo, Donna? Saad naman ni Alexander habang nakaupo ito sa may sala. Yung lalaking sinasaktan ako noon. Pati ba naman dito sa probinsya ay mahanap pa rin ako? Sige, Donna, ako na ang harap sa lalaking iyon. Dalhin mo si Cyrus at mga miss doon sa isang kwartong di matatagpuan nila. Saad naman itong si Alexander. Buksan niyo ang pinto. Kung ayaw niyong magagulo rito. Isa. Dalawa. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Laking gulat nang magkaharap ang dalawa. Mr. Louie. Ikaw? Mr. Alexander, nice to meet you. Biruin mo nga naman, no? Dito pa tayo muli nagkita. Mr. Louie, ako rin. Siya nga pala. Anong dahilan at napadpad ka rito sa aking mansyon? Well, may nakapagsabi sa akin na dito raw natatago sa mansyon mo yung kalipin kong partner na si Donna. Kung hindi ako nagkakamali. Mr. Louie, di ko alam kung sino ang tinutukoy mo. Gusto mong makita ang loob ng bahay? Well, the door is open. Naku, wag na Mr. Alexander. Nakakayaman sa'yo. Anyway, maraming salamat sa pagbukas mo sa akin.
I'm expected na matuloy pa rin ang meeting natin for a second time around. Matapos ang kanilang pag-uusap, hindi na pumasok sa loob itong si Louie at agad na rin itong umalis habang nasa loob naman ng sasakyan. Narinig nyo naman ang sinabi ni Mr. Alexander, hindi ba? Pero di pa rin ako kontento. Kailangan yung bantayan kung sino ang labas-pasok sa kanyang mansyon. Sige Boss Louie, areglado po. Wala pong problema sa amin. Kami na po ang bahalang pag-monitor kung sino ang mga taong lumalabas sa bahay nila. Samantalang, lingid naman sa kalaman ng babae na may nagmamasid sa kanya, kaya naman isang araw noon, nakita siya ng mga tauhan ni Louie na totoo talagang naroon siya sa mansyon. Hello, boss. Positive. Narito nga si Donna sa mansyon. Ano pong gagawin namin dito? Sige, hintayin niyo ako dyan. Pupunta ako. Galit na kumatok itong si Louie sa mansyon ni Alexander. Oh, Mr. Louie, anong sadya mo dito at muli kang napabalik rito? Mr. Alexander, alam ko na ang totoo. Akala ko ba'y wala kang tinago sa akin sa loob ng bahay mo, pero mukhang nagsinungaling ka yata sa akin. Pwede ba? Para walang gulo, ilabas mo na si Donna Montemayor. Para walang gulo na. Mr. Louie Vasquez. Oo, totoo na rito si Donna sa mansyon bilang tagapangalaga sa anak ko. Ano? Isang yaya? Ganun ba kababa ang tingin mo sa asawa ko, Mr. Alexander? Hindi naman sa ganun, Mr. Louie. Siya ang may gusto na alagaan niya ang anak ko. And besides, pinagtapat niya sa akin kung anong totoo. Kaya siya umalis sa puder mo. Lagi mo rin siya sinasaktan. Hindi yun narapat sa babae. Mr. Louie, kung mahal mo siya, dapat mo siyang respeto at mahalin. Pero sa ginagawa mong iyan, alam mo bang labag yan sa karapatan ng mga kababaihan? Sige. Wala namang problema sa akin eh. Ibibigay ko siya sa'yo kung gusto niya sumama sa'yo. Hindi ako tutol sa desisyon ng babaeng iyon. Kung ayaw niya, huwag mo siyang pulitin, maliwanag ba? Mr. Alexander, wala kang alam sa relasyon naming dalawa. Pwede ba? Just mind your own business. Asawa ko siya at akin lang siya. Alam mo, Mr. Louie, hindi ko naman inaagaw sa Donna sa'yo. Pero sa pagkakalam ko, ay hindi naman kayo asal, hindi ba? Kaya naman, may karapatan pang mag-decide si Donna sa kanyang sarili, hindi ba? Pagsisihan mo itong araw na ito, Mr. Alexander. Tandaan mo, walang bagay na hindi ko nakukuha. Sige, Mr. Louie, subukan mong gumawa ng masamang bagay para sa pamilya ko. Sa oras na tumapa ka sa bahay ko, siguradong hindi ka na makalabas pa. Aba, tinatakot mo ba ako, Mr. Alexander? Hindi kita tinatakot, Mr. Louie. Sinasabi ko lang sa iyo ang totohanan. Pwes, magsama kayong lahat dyan. Limutan mo na ang mga meeting natin schedule. Hindi ko kailangan ng isang taong sinungaling. Mr. Louie, mas lalong hindi ko rin kailangan ng isang taong walang respeto sa mga kababaihan. Sige, makalis ka na. Matapos ang kanilang pag-uusap, umalis na muli si Louie kasama ng mga tauhan. Samantalang si Alexander naman, nagkaroon ng mga tagapagbantay sa mansyon. At kailangan din niyang kumuha ng isang lisensyadong baril para maprotektahan ang kanyang pamilya. Ilang linggo ang nagdaan, naging tahimik ang kanilang mansyon. Di gaya ng dati na gabi-gabi itong umuwi at ngayon ay araw-araw na siyang nauwi sa bahay nila matapos sa kanyang trabaho. Ngunit isang gabi noon, walang kamalay-malay ang mga tao sa mansyon na pinasok sila ng mga armadong kalalakihan. Walang nagawa ang gwardya dahil sa dami nila. Nakatali lamang ito sa may gilid ng guardhouse. Pumasok ang ilang kalalakihan sa loob ng mansyon at hinanap si Donna. Mabuti na lamang at napaghanda si Alexander sa mangyayari. Dahil sa pagpasok ng mga armadong kalalakihan na walang pahintulot sa loob ng mansyon, pinaputukan ni Alexander ang mga ito at dalawa sa kanila ang nasugatan. Kaya naman agad itong kumaripas ng takbo palabas at sumakay ng sasakyan. Mabuti na lamang at bago nangyari ang pangyayaring iyon, naglagay sila ng CCTV sa loob ng mansyon. Kaya naman nakita nila kung sino ang mga taong iyon. Walang hiya ka talaga. Mr. Louie, ang lakas ng loob mong pumasok sa bahay ko. Mabuti nga at hindi ikaw ang natamaan. Dahil sa ebidensya ni Alexander, nagkaroon siya ng lakas ng loob para ipahuli ang lalaking iyon na pumasok na walang pahintulot sa kanilang mansyon. Bagamat ganun nga ang nangyari kay Louie, pero may posible pa ring makalaya ito dahil sa malakas na impluwensya pagdating sa salapi. Iho, anak, baka maging delikado pa ang buhay natin dito sa Pinas. What if
magpakalayo-layo muna tayo para naman maging tahimik ang pamilya natin. Ma'am, sige po. Daddy, isama po natin si Mami Donna. Oo naman Cyrus, kasama natin siya. At para maging tunay na siyang mami mo, papayag si Donna ay magpakasal na kami. Para naman wala ng habol ang lalaking iyon sa kanya. At ganap mo na siyang maging mami. Alexander, oo Donna. Total naman, parte ka na ng buhay namin. Gusto ka ni Cyrus bilang ina. At gusto rin kita. Sana wag mo kaming tanggihan sa gusto namin. Oo Alexander, napamahal na kayo sa akin. Mahal ko si Cyrus, si Madam, at lalo na ikaw. Alam mo, masaya ako na kasama kayong lahat. And yes, tatanggapin ko ang alok mong magpakasal sa akin. Hindi na nga nagsayang ng oras pa ang dalawa. Nagpakasal na ito. Mahal kita, Donna. Wala akong ibang hangad kundi magkaroon ng kompletong pamilya. Kasama si Cyrus, si Mami at ikaw. Wala na pagpigil sa kanilang kasal. Samantalang, pansamantala mo na silang nagtungo sa ibang bansa para na rin makaiwas sa kaguluhan. Doon sila namuhay ng payapa at hindi nga naglaon. Nagkaroon na rin ng kapatid si Cyrus. Oo, malapit na kasing manganak itong si Donna at ito ang masayang bahagi sa buhay niya. Mami, baka naman po kapag nariyan na po si baby, hindi mo na ako mahal. Baby Cyrus, walang mababago. Ikaw pa rin ang unang baby ko. Siyempre, kailangan nating alagaan si baby Nika dahil siya ang kapatid mo, hindi ba? Opo, Mami. Pangako ko po, alagaan ko si Nika, ikaw, si Lola at si Daddy. Wow, that's good baby Cyrus. Walang dahilan para hindi umibig ang isang tao hanggat may pagmamahal, respeto sa kapwa. Diyan natin may papakita ang tunay na pagmamahal. Hanggang dito na lamang muna mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Maraming salamat and keep safe always.